Yo, what's up sa inyo dyan guys? Pag-usapan po natin itong mainit po na paghaharap po ni Raul Manuel at ni Richard Gomez. Tignan po natin yung kanilang banatan sa kanilang pinag-uusapan. Kanilang paksa po ay patungkol sa kontrobersyal na hindi pa rin po matapos-tapos na usapin ng drug war na talaga naman po na hanggang ngayon po ay inaantabayanan po yan ng maraming tao, ating mga kababayan, no? Tignan po natin, pagmasdan po natin kung tama ba itong in-upload po nitong News Pinoy, kasi ang nakalagay po sa caption sabi ay sinupalpal ni Richard Gomez si Raul Manuel at ang iba pang mga congressman dahil sa pagsasabi na hindi nakatulong ang drug war sa bansa. So yan po ang ating pag-uusapan po riyan. Tingnan nga natin kung talaga may laman po yung sinasabi ni Richard Gomez at itong kaharap po niya na si Raul Manuel. Pero bago po ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, umpisa na natin to. Let's go. So yun nga mga tol, hindi na natin pagtatagalin to. Play po muna natin yung video para makita po natin yung kanilang mga sinabi. Siguro hindi man natin panoorin yung buo nito. Actually hindi ko pa ito napapanood talaga. Pero nasa inyo naman yan, lalagay ko na lang yung link dyan sa description or sa comment section. Pero nga, without further ado, panoodin muna natin bahagya kung ano yung mga nilalaman ng kanilang mga sinasabi at pag-usapan natin. Let's go. I can say that in my city, when I was mayor, nag-improve yung nag-improve yung situation namin during the drug war. With that, Mr. Chair, to conclude, napaka-heinous nung ganitong naging iskema ng past administration na kahit yung mga tinuturing na high-value target, kahit nakakulong na ang intention lang naman nun ay ma-deprive sila ng liberty to do bad things, kung meron man, pati sila ay napapatay, Mr. Chair. Kaya kung nagagawa yon sa mga tinuturing na mga high-value targets, no wonder na lalong mas mababa yung turing doon sa mga mahihirap na mga inosente nating mga kababayan, kabilang ang mga kabataan tsaka yung mga bata. Kaya with that, Mr. Chair, dapat talaga, again, yung mga pinakasangkot, yung mga nagpasimuno nitong drug war na ito, kasama ang former PNP Chief Bato de la Rosa at ang dating Presidente Rodrigo Duterte, ay dapat mag-come out na rin at tanggapin yung imbitasyon ng komite na ito na humarap sila. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Alright, pause po muna natin bago natin pakinggan yung kabilang sasabihin po ni particular ni Richard Gomez. So far dito po sa unang parte, at least dito sa uploaded video o clip, kasi ito ay naniniwala po ako ay cutted na, edited, kinat na kung saan yung uploader ay pinili na niya yung kung ano yung gusto niyang ipakita. And for the sake of this discussion, ito na po yung panoorin natin, yung uploaded ni News Pinoy. At so far dito po sa umpisa, ang sinasabi po nung I think this is Raul Manuel, yung nagsasalita po ang kasalukuyan. At so far wala po ako nakikitang masama, kasi ang sinasabi lang naman niya, at least sa pagkaunawa ko, ay yung yung implementasyon, yung paraan kung paano in-implement yung drug war. Let's say na maganda na nga ito, mabuti ang layunin, dahil pagsugpo sa droga, alam naman natin masama yung droga, walang idudulot na maganda at talagang sisirain ang buhay ng mga tao, mga kababayan natin dyan. Dapat puksain talaga, durugin, wasakin. Pero diba, ito nga po yung naging issue dyan, yung pag i-implement kung paano po ina-apply yung OPLAN, o yung paano ba tatawagin natin to, yung mandato ng nakaraang administrasyong Duterte
doon po nagka-problema kung paano po to isinagawa sa bawat individual. And I believe, ako po yung naniniwala, doon po yung naging naging tampok po diyan. Ayun po yung sinasabi ni Raul na kung saan merong mga high value target. Tama ba? High value target na kung saan sila na nga ito mga bagad, kalibre na target parang wala nang naging due process. Ano pa ho yung nangyari po dun sa mas mabababa pa na sinasabi po ng mga mamamayan natin na ano pang i-expect nila. Di ayun, di ba? Diretso saan mahuhulog kung anong magaganap sa kanila. At based sa pagkaalam ko, ang naging mga problema dito ay mga nadamay na inosente. And ang gusto nito so far dito sa pinapanood po natin, no, na pagsasalita po ni Raul Manuel, ang gusto niya ay paunlakan o tanggapin yung imbitasyon. Number 1 po dito kay Duterte, kila Bato de la Rosa na siyang PNP chief nung nakaraang administrasyon, if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. So wala pa naman tayo masyadong makita dito na masama sa sinasabi, kasi kung may kailangang imbestigahan, di ba dapat naman pong imbestigahan talaga. Ngayon, kung ito bang drug war ay mabuti o masama, iba-iba po ng opinion ng mga tao dyan. Talagang magiging iba po dahil iba-iba po ang expectation, iba-ibang naging eksperyensya ng mga mamamayan po natin, kabilang na po tayong mga manonood, lalo na kapag ang mga tao po hindi naman naapektuhan, na argabyado sa pag-implement nitong drug war. Natural po ay talaga namang matutuwa po tayong lahat. Pero kung magbibigay tayo ng konsiderasyon dun sa mga naapektuhang pamilya, ayun po ang talagang tinitignan po dito, and wala po akong makita masama sa sinabi ni Raul Manuel dito, no? So sino pa itong si Raul Manuel? Ano pang grupo ang kinakaaniban niya? Yung sinasabi niya ngayon, at least, no, sa video po na ito, wala po akong makita doon. Play po natin. Sunod pa yung kay Gomez siguro tong kasunod, no? Thank you, Congressman Manuel. Congressman Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war was implemented, Mr. Chair. And let me tell you, nasa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs. Hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na. Babarili ka kagad ng mga yan. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo, that is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? So ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the House? And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from
from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides. Yes, kanina earlier when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Bye-bye. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Yes. Earlier, may mga comments na dinagdag si Colonel Marcos, but we reminded him na hindi pa pwedeng sumobra yung kanyang sagot dun sa tanong na tinatanong ni Congressman Gutierrez, and we promised him that we will give him time later on before we shift to another topic para magkaroon din ng pagkakataon siya sa committee ito na magkwento o mas masagot yung mabigyan ng isang side o isang anggulo yung sinasabi naman ni Kerwin Espinosa. Okay guys, siguro hanggang dito na lang yung panoorin natin. Meron pa dito natitirang mga 3 minuto siguro, no? Pero for the sake of this video, para hindi na tayo masyadong humaba, no? Para sa akin po, yung sinasabi po ni Mr. Gomez o Kong Gomez, tama ba? Congressman siya, di ba? Para silang congressman itong Raul Manuel. Ako po naniniwala, wala namang sinusupalpal po dito, no? Masyado pong malayo po yung word na supalpal. So I think this channel is a pro Duterte channel or supporter po nila Duterte, which is ako po lagi pong nagsasabi sa inyo na matuto po tayong gumitna at timbangin kung ano yung tama at mali. Kapag nakita po natin kung ano yung tama, supportahan po natin. Kung mali, tutulan po natin. Regardless kung Duterte man yan, BBM man yan, Lenny man yan, sino man yan, ikaw, ako, lahat na tayo, no? Ganon. Sa point ko, supportahan mo kapag tama. Hindi yung panatiko ka, kahit mali na, susuportahan mo, no? Ako, wala po akong sinasabi kung sino yung mali dito sa video po na ito, pero sagot po ni Richard Gomez dito medyo malayo sa diskusyon, out of the box, kasi ang pinag-uusapan yung mga nadamay na inosente, hindi yung mga kriminal na may mga barel, hindi yung po pinag-uusapan yung mga nadamay na inosente, hindi yung may mga barel, hindi yung mga tao na talagang nanlaban at napatay. Hindi naman gustong patayin ng gobyerno, pulisya, pero napatay dahil lumalaban sila. Yun po ang naniniwala ko na gustong imbestigahan ng gobyerno. At ako po ay naniniwala, yun po mga inosente na nadamay, hindi yung mga nanlaban, hindi yung mga may baril, hindi yung mga hindi kaya ng gobyerno na pakiusapan, no? Hindi yun ang usapin pagka nag-usapan yung mga nadamay na inosente. Ako po naniniwala dapat pong imbestigahan kung sino dapat managot doon. Huwag po tayo maging emosyonal dahil tama yung layunin, tama yung gustong mangyari, pero naging mali ang pamamalakad, implementasyon, ay wala na tayong gustong papanagutin sa mga nangyari na ganap po na pagkasawi, pagkamatay po ng mga hindi nararapat na mangyari po sa nakaraang administrasyon, ay yun po ipaglalaban na po natin. Ako po naniniwala parang ang lumalabas po supporter po si Richard Gomez ng administrasyong Duterte and drug war nito, which is magandang layunin, kaya lang hindi niya na aabot yung pinag-uusapan. Para sa akin lang ikaw ano sasabi mo sa comment na ito, sa video po na ito? Comment down below. Pag-usapan natin yung sa comment section. Tama ba ang mga sinasabi ni Goma? Ako po ay naniniwala may bahagya po doon na tama. Halimbawa po yung drug war, pag sumusuko po yung mga durugista at nagpaparehab na ayos po yung mga buhay nila, tama yun, maganda yun. Pero pag may namamatay po ng mga inosente bata,
mga hindi dapat nadadamay, yun po yung gusto at naniniwala ko na dapat ipagpatuloy na imbestigahan po ng gobyerno po natin. So yun na nga, kita ulit tayo sa susunod na video. Don't forget to hit the subscribe button and notification bell. See ya ulit.